Hello guys, welcome back to my channel. My name is Delcan Anthony. I'm a published author and a radio DJ. So today, ang pag-uusapan natin is 5 tips on how to brainstorm and develop ideas. So it's about ideas, so it's in the beginning of the story. So the reason why I'm doing this video is because sa pagsusulat ng novel, sa pagsusulat ng isang story, this is the most crucial part, step, or whatever you call it. No, because ito yung simula, 'di ba? And ito din yung pinakamahirap. Kasi nga 'di ba sabi nila, ang pinakamahirap na step sa lahat is the first step. So this is where you generate ideas, 'di ba? Develop ideas. So ito yung 5 tips na may ituro ko sa inyo. Let's go. So number 1 is mind mapping. Honestly, hindi ko na ginagawa tong mind mapping na ito because nakakatamad. Number 1 pa lang hindi na gumagawa ng video yung ano. Pero ginawa ko siya, actually. Ginawa ko yung pag-mind map because nakakatulong kasi siya when it comes to, visualizing kung ano yung gusto mong ma-achieve. So, if that's your cup of tea, gawin mo to, mind mapping. And it's also effective. I think better to sa novels, sa stories na mystery type, 'di ba? Crime fiction and all, 'di ba? Yung may mga sino-solve na mystery na may kailangan kang, sundan and i-connect. So, when it comes to that, this is very helpful. This is mind mapping. I think I did this. Wait. Here. This is my old notebook. Dito ko sinusulat yung mga ideas ko, and I think, here. So, I did this too. Here. You can see it. Nagma-mind map din ako dyan. This one. And, here. This one. See? I also did that. Mind mapping. So, yun yung itsura ng mind mapping. It helps sa visualization and of course, sa organization ng ideas mo. Kasi nga, nasa idea phase ka pa lang. Nandun ka pa sa brainstorming phase. Nandun ka pa sa pag-generate, pag-develop ng idea. So, mind mapping really helps. Number 2 is free writing. Ang iba ang tawag dito is, what do you call that? Sprint writing? So, what is free writing or sprint writing? Ito yung nagsusulat ka ng wala kang pakialam sa grammar. Alright? Wala kang pakialam sa grammar, wala kang pakialam doon sa spelling, kung ano yung tamang word na kailangan mong gamitin, wala kang pakialam doon sa mga like pang tuition, 'di ba? Ang goal is to just drop the idea, just write the idea, just let it flow. So bakit siya helpful? Bakit helpful yung free writing or yung writing sprint? Ito yung tumatalo sa writer's block. And effective siya, really. It's really effective. Kasi naniniwala ako na writing is parang gripo. Na pag binuksan mo siya, pag nagsimula ka lang mag-start, it will flow. 'Di ba? Magdidire-diretso siya and yun, 'di ba? So kailangan mo lang is take the step and just write something word after word after word, 'di ba? Hanggang makabuo ka ng sentence, makabuo ka ng paragraph, makabuo ka ng idea. So free writing, just write it down. Pwede kang mag-set ng timer. Set ka ng timer like 10 minutes, 20 minutes. Bahala ka kung ilang minutes. Basta just write something. It's free writing. Huwag mong i-judge yung sarili mo doon sa mga isusulat mo because idea phase pa lang. Huwag ka masyadong mag-overthink. Just open the faucet and let it flow. Number 3 is, what if questions? Ito napaka-helpful ng tanong na to when it comes to generating ideas, to brainstorming ideas, to developing ideas. Isa to sa mga napakagandang paraan para makabuo ka ng idea. Halimbawa, nagsusulat ka kunyari ng fantasy and napatanong ka sa sarili mo, what if nakakahinga mga tao sa tubig? Ganyan. Meron ka na agad idea na, okay, setting is meron underwater. Diba? May mga mer person, may mga tao na nakakahinga sa tubig and all. What if nakakalipad yung mga tao? Diba? What if merong secret world, wizarding world, ganyan. Diba? Makaka-generate ka ng ideas. Magkakaroon ka ng idea sa tanong na what if. So, I have this story na ginagawa na ito yung parent niya. Ang parent niya is what if question. So, nabuo siya dahil sa what if. Nung college days, I have this best friend and nakrushan ko yung best friend ko niya.
Okay, nakagusto ko sa friend ko na yun. Don't judge me. So yun, umamin ako sa kanya. And after ko umamin sa kanya, nag-uusap kami. We're still friends, but hindi na kami kagaya nung dati. So, I got rejected, in short, nung nag-amin ako. And it became a what if sa akin na, what if nireject ako pero na-realize niya na ganun din yung nararamdaman niya. Kasi 'di ba, hindi natin nare-realize yung importance sa isang tao, or minsan hindi natin realize na we have a feeling sa isang tao hanggang mawala na lang sila, 'di ba? So, pag nawala sila tsaka mo lang nare-realize. So, what if ganun yung nangyari? So, nakabuo ko na story about that. So, pwede din siya. Pwede din siyang way to create idea, to develop an idea. So, what if question? Ask questions. Saka, asking questions, dyan nag-grow yung ating creativity. Diba? Dyan ka nakakabuo ng iba't ibang path para sa gagawin mong storya. Kasi questions really, makes us think. Number 4, drawing from personal experience. And this is napakaganda nito. Why? Why is that? Because kapag nag-draw ka from personal experience, not necessarily sa'yo, experience mo, kasi hindi mo naman na-experience lahat ng pwede ma-experience. Pwedeng personal experience ng tropa, personal experience itong ganito, personal experience ng kapitbahay mo and all. Personal experience, okay? So, draw from personal experience. And why is this very good pagdating sa pag-generate ng ideas? Because personal experience is personal experience. Diba? According nga dito sa book na to, yan, you're not special. Hindi ka naiiba, hindi ka special. Which means, you as a person, may kagaya ka. Diba? Merong mga naka-experience na experience mo. Diba? So, it becomes really relatable sa mga tao na magbabasa dun sa mga audience mo, sa mga readers mo. Mas nakaka-relate sila when yung storya mo is based on a personal experience. Kasi pwedeng naranasan din nila yon, or pwedeng naranasan yun ng tropa din nila. So, nakaka-relate sila. So, this is one of the good ideas, one of the good ways in brainstorming and developing ideas. Drawing from personal experience. And then, palaguin mo na lang. Kasi pwedeng yun you have one idea. Ito lang, isang scene na to. Kagaya nung kanina, nung kinikwento ko kanina. That's from personal experience. And then, lumago na siya to a story. Diba? Isa lang yung idea. Isa lang yung scene na nangyari. Isa lang yung ganap sa buhay na yun. And then, nakabuo ng isang story. Diba? Drawing from personal experience. Number 5, exploring other genres and themes. Minsan, nagpo-focus lang tayo sa, okay, ito lang yung gusto ko, so ito lang yung babasahin ko. Dito lang ako nakafocus kasi this is what I want. Ito yung comfort zone mo, alright? The thing is, you never grow kapag hindi ka umaalis sa comfort zone mo. So, you never learn something new if nakastay ka lang dun sa kung ano lang yung bet mo, di ba? So, sabi nga nila, if you want to grow as a writer, you read all kinds of books. Although, admittingly, lahat ng books dito sa likod ko, lahat yan fantasy. Lahat to fantasy. I think meron lang ako isang book, 1 or 2, no, actually, I have a lot of books din here na hindi fantasy. Pero hindi ko binabasa. Hindi ko pa binabasa. May isa lang ako na binabasa. I'm halfway para malaman nyo. But, kumuha kasi ako ng inspiration, hindi sa books na nababasa ko, but rather sa mga pinapanood kong series. So, before, ang gusto ko lang talagang panoodin ng movies, na series, and all, are fantasies. Yun lang talaga, fantasy. Narnia, Harry Potter, what do you call this? Basta, yun. Puro fantasies. And then, na-introduce ako sa BL na genre. Which is before ayoko Which before I don't want, ayoko yung idea yung panoodin. Parang nakikringean ako before. Pero nung na-introduce ako sa idea, hindi na ako nakawala. Hindi na ako nakaalis dun sa genre na yun, dun sa bagong theme na yun. And before, ang sinusulat ko lang is talagang fantasy lang. Naging na siyang BL na fantasy, na paghalo ko siya. So, that's the good thing kapag
nag-e-experiment ka. If you're experimenting, you're exploring different genres and different themes. Nakakabuo ka ng bagong ideas, napaghahalo mo yung mga ideas, 'di ba? Nagiging alchemist ka and 'di ba? Nag-e-experiment ka, nag-e-explore ka, and that's a great way to become a better writer. So that's one of the ways ng pagbe-brainstorm or pagde-develop ng ideas and to learning something new. Diba? Explore different genres and themes. It will help you as a writer, promise. Sana may natutunan ka sa video na to, and if may natutunan ka, like mo naman to and share mo sa mga kilala mong writers. And of course, kung meron kang gustong i-topic or meron kang gustong pag-usapan natin dito, comment down and we'll see. Yun lang.